kakapasok lang, grabe to. Nagkagulo na sa palasyo, cheese na paamin na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Opinion ngayon itong post o article ng... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan si General Macanas. The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin mga katunay. Kami.com.ph sa Facebook. Title: Cheese Escudero nagbabala kay PBBM ukol sa tinagurian niyang mga reckless allies. Mga kakampi na reckless. Paano bang Tagalog ng... Ibig sabihin, reckless, parang walang pag-iingat. Parang ganun. Ganun ba yun? Reckless, ha? Parang reckless driving. Tama, walang pag-iingat. Reckless. Senate President Cheese Escudero on Thursday urged President Bongbong Marcos to distance himself from reckless allies as the chief executive orchestrates a significant revamp within his cabinet. This council comes at the heels of PBBM's directive for all cabinet officials to submit their courtesy resignations, a move initiated to recalibrate the administration following the recent midterm elections. Pero itong courtesy resignation na to, parang ang ano lang naman dito, hindi naman, parang kahit sabihin natin na, oh yan yung mga nag-ano ng courtesy resignation, yung mga magre-resign, hindi naman parang lahat yun nag-resign eh. Parang iilan lang ata yun nag-resign doon eh. Ayun yung nababalitaan natin sa Gedli ha, kasi mahilig tayo makichismis, chismoso kasi tayo mga katunay. Escudero in a statement hailed the President's call for courtesy resignations as a crucial initial step towards ensuring the government meets public expectation regarding service and performance. Okay? So, pinuri ng Senate President yung ginawa ng Pangulo, courtesy resignation. Ako rin, nung una, na nabighani ako, napabilib ako na ito na. Simula na ng talagang strong leadership kasi pinaresign lahat eh. Hindi, kumbaga katutusin, iisipin mo ganun eh. Na, kumbaga pinag-resign mo yung mga kasama mo, yung kabineta mo. Kasi parang, ibig sabihin nun, hindi ka nakukontento sa ginagawa nila. Parang hindi maganda yung nagiging performance nila. So, kinakailangan parang palitan natin to para mabago. Kasi parang maraming maling nakikita. Ganun yun. Ganun talaga iisipin. No? Kapag pinag-courtesy resignation mo sila. Diba? Kasi hindi mo naman pagre-resignin yung mga yon, no? Kumbaga, nasa sa inyo na mag-resign kayo basta ito, ganyan. No? Hindi naman sila siguro hahainan ng ganon kung walang nakikitang hindi maganda sa kanila. Syempre, yung iba nga nagkakaroon ng issue, 'di ba? Para malayo din sa issue yung syempre yung administrasyon kasi alam naman natin talagang nakukumpulan ng issue ang administrasyon ngayon. Maraming pumupukol na issue. So kinakailangan talaga is lumamig sila. Parang ibig ko sabihin, lumamig ang tingin ng mga taong bayan sa kanila. Kumbaga, mawala yung init ng mata sa kanila. Diba? Kaso nga lang, yung pagre-resign na ba yan ba ang sagot? No? Yung courtesy resignation na yan para maging maayos at makita natin na kumikilos na ang gobyerno. Parang ganun ba yun? No? Kailang after 3 days na ata o 4 days na, ang resulta, iisa o dadalawa pa lang ang klaro na tinanggap ang resignation. DENR pa lang. Ayun yung sinasabi ko. At saka Solicitor General. Ayun yung sinasabi ko na nababalitaan natin sa Gedli na iilan pa lang yung nag-resignation na yan. Ilan pa lang yung nag-resign. Kumbaga, yung kalahatan talaga, hindi pa.
'Di ba? Para nandudoon pa rin. So iniisip ng ibang mga kababayan natin, ano ba 'to? Parang ano ba, palabas lang 'to para ipakita lang na kunwari ganito, ganyan, ganyan. Syempre hindi naman mawawala sa isip ng mga kababayan natin 'yon. Makakapag-isip talaga na hindi maganda, no? I don't know yung special assistant to the president, pangatlo siguro. Wala namang iba. Ano ba yan? So, pero yung Solicitor General, no, si Solgen, no, maganda naman ang ano niya eh. Maganda ang ano niya, trabaho. Kasi nga 'di ba, eto katulad nito na parang hindi siya pumabor, no? Parang hindi siya pumabor sa pagkakadala kay Tatay Digong sa ICC. Dahil siya kahit siya pumapabor siya na wala nang jurisdiction ng ICC dito sa atin sa Pinas. 'Di ba? To me, parang wala ring nangyari kasi kung talagang recalibrate nila, gusto nilang mabago ang takbo ng serbisyo ng gobyerno, dapat medyo mas marami yung panibago. Oo. Parehas pa kumbaga lang. sa ano The same people. kumbaga sa computer, kapag alam mong napakaraming virus na, bumabagal yan. No, kahit sa cellphone 'di ba? Kapag alam mong marami ng files o ano, bumabagal yan. So ano yung dapat mong gawin? Kailangan mong magbura, kailangan mo naman sa computer mag-reformat. 'Di ba? Hindi pa pwedeng parang may iiwan ka diyan eh. No? Kasi kung hindi mo makita yung nagiging sanhi ng kabagalan ng computer mo, so syempre i-reformat mo na lang para maging maayos. 'Di ba? Paso nga lang baka mamaya yung nangyayari ngayon, nagiging backup files, parang tinatabi muna sa dyan muna kayo, backup files lang kayo dyan. Para ano, palamig muna kayo. Kasi kung talagang desidido ka talaga na ayusin, yung nagpapaano sa'yo, nagpapabagal o hindi magandang naging ano sa'yo, talaga i-reformat mo talaga yan. Kumbaga babaguhin mo talaga. Papalitan mo ng bago yan. No? Pero depende pa rin sa kanya yan. No? Kung papalitan niya o hindi. Lalo na yung Solicitor General. Ang ganda ng performance. Yan yung sinasabi natin. Siyang tinanggap. Maganda naman yung performance. Yung dinar ay talagang ano daw yun. Kasi nga parang naging transparent si Solgen eh. Parang yung, hindi pa pwede transparent dito. Bahala ka sa buhay mo, alis ka dyan. Parang. Yung nabasa kong mga articles, hindi daw talaga. No? So, that's good. Dinar. There are others na sa tingin ko na dapat palitan, hindi naman pinalitan. Anong silbi ng recalibration? Same. Paliwala. Okay, yung sinabi naman ni Senate President Escudero na reckless ally, sino yun? Wala naman siyang binanggit. So, ibig sabihin, ano sino yung mga nasa gabinete na reckless? Paano ba ay Tagalog ang reckless? Hindi nag-iingat o personal. Ayun, wala pag-iingat. Yeah. Recalling yung libro ni Atty. Vic, yung Kingmaker, na noong una, good governance ang gusto ng PBBM admin. Sinasala nila yung mga appointments na dapat ang i-appoint sa gobyerno Marcos Jr. Yung talagang mag-deliver ng goods. Sayang, hindi nasunod yun. Dahil sa pressure, sa dami ng pressure sa presidente na i-appoint mo ito, i-appoint mo ito, i-appoint mo ito. Ayun. Nasunod ang kagustuhan ng mga nagpre-pressure sa presidente. Kaya umalis si Atty. Vic. Hindi niya na makayanan. Dahil yung mga nire-recommend, yung mga taong malapit sa Pangulo, hindi makapasa kay Atty. Vic. Ayun. Sinabi nga ni Atty. Vic yun eh. No, talagang marami talagang hindi makalusot sa kanya. Kasi si Atty. Vic talaga is pinag-aaralan niya talaga kung sino yung mga tao na karapat-dapat na makasama nila. May katwiran naman kasi si Atty. Vic doon. Siyempre, hindi naman basta-basta eh. Napapasok ka lang sa gabinete. Ikaw na napipisil kitang pumasok dito, ganito, ganito, ganyan. Pasok ka na lang. Siyempre, kailangan pag-aralan mo muna yung taong yun eh. So, ganun yung ginagawa ni Atty. Vic. Hindi ka basta-basta makakapasok kasi kailangan natin ingatan yung image ng administrasyon. No? Kumbaga, tama din naman yung ginagawa ni Atty. Vic. Kaso nga lang, syempre, siguro yung iba gusto talagang, alam mo na, mag-gobyerno, lahat naman gusto magkaroon ng posisyon.
Diba? So kung sino yung nagpapapigil sa'yo, kung sino yung pumipigil sa'yo, ay hindi pa pwede yan. Kailangan, diyan kami. Lalo na, kamag-anak ko yan. Diba? Kumbaga si Atty. Vic ang nagiging tinik sa lalamunan ng mga panahon na yun. Hanggang away na. Oo. O di, napilitan si Atty. Vic, nag-resign. Umalis. So pag-alis na Atty. Vic, yun na. Sunod-sunod ng mga appointments. Ito ngayon, yung sa tingin ko opinion ko lang ito, baka ito na yung sinasabi ni Senator Escudero na reckless allies. Reckless allies. So meron. Kaya lang, hindi naman niya pinangalanan. Kaya, the people have spoken, correct. Itong midterm election, the people have spoken. Malaking sampal sa administrasyon yung resulta ng midterm election. Oo. Lalo na yung local absentee voting. Grabe. Malaki talaga na naging impact nito eh. Itong midterm election na to, di ba? Dito talaga nasubukan lahat-lahat eh. Oo. At saka ngayon parang ang nangyayari talaga. Si VP Sara nakikita natin parang siya yung lalong lumalakas. Siya yung lalong namamayagpag. Di ba, syempre, kalimitan naman talaga administrasyon ng namamayagpag eh. Ang oposisyon, hindi yan napapansin gaano. Tinatalo yan. Kaso nga lang parang ganito nangyayari. Yung oposisyon ang nagiging malakas ngayon. No? Bahala kayo. Yung iba dyan, kung sinasabi nila, mahina naman oposisyon, bahala kayo mag-isip. Pero kung sa obserbasyon ko, parang ganun yung nakikita ko. Kaya nga sinasabi ko paulit-ulit sa inyo eh. Iba kasi yung mga Duterte. Diba? Kumbaga meron ng pundasyon na nagawa yan dito sa bansa natin. Hindi naman mananalo si Tatay Digong na presidente kung yan ay mahina lang at wala silang pundasyon. Diba? At nakikita natin nung dinala si Tatay Digong sa ICC, nung dinala siya doon sa The Hague, nakita natin kung paano magkaisa yung taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte. Although may mga kontra sa kanila na tao, pero mas lamang pa rin yung mga tao na nagpapakita ng suporta sa mga Duterte. Diba? So, nakikita natin yung pundasyon na nabuo ng mga Duterte talaga. Na hindi sila basta-basta kalaban. Kumbaga, nagkamali sila ng ginalaw eh. Nagkamali sila ng ng pinagtripan. Parang gano'n. Diba? Bakit mga Duterte pa? Oh. Men and women in uniform, overwhelming. Binoto nila Duterte allies. Wala ni isa mang kandidato ng alyansa ng administrasyon ang binoto na or nanalo sa local absentee voting. So ano sa Mindanao, no? Ibig sabihin nun, ang mga men and women in uniform kahit tahimik, dahil bawal sa kanilang magsalita, kailang ginamit nila ang kanilang sacred right, boto nila para ipahayag na hindi kami naniniwala sa kandidato ninyo. Pero doon sa absentee voting na yon, no, si Ariel Quirubin, no, pasok sa 12. Nandoon yung pangalan niya eh. Si Quirubin eh. Mahinang mayan. Tapos puro doon yung mga Duterte. Gringo Hunasan, nandoon. Fact na pinagmamayabang ng Pangulo na we have the best candidates. We are targeting 12-0. Ito, qualified, experience sila. Ang nangyari tuloy 5 ang natira. Alanganin pa yung iba, di ba? Alanganin pa kasi si Pia Cayetano. Cayetano yan. Alam naman natin si Alan Peter Cayetano, magkapatid yan dalawa at isa pa nationalista party yan. Si Senator Amy, nationalista party din yan. Di ba? Si Camille Villar, mga nationalista yan. Kumbaga, dun sa 5 na nanalo, is parang alanganin yung isa. Tapos meron pang si Ping Lacson tsaka si Tito Soto. Medyo alanganin din yun kasi nga Tito Soto na yan eh. Ping Lacson na yan eh. Kumbaga, ang aasahan mo na lang dyan sa mga nanalo sa alyansa talaga is si Lito Lapid. Ayan. Mamaya kay Coco Martin solid yun. Bibigay na sa atin ng magandang kinabukasan. Anong nangyari? 0, wala man lang nanalo. So, baka yun na yung wake-up call. Kaya, naisipan nila na resign kayo lahat at babaguhin namin ang serbisyo. Imbes nga
nice start na sana. Kaya lang, wala man. Kakaunti man ang inalis. So, kumbaga parang hindi niya pa rin magawang bitawan. 'Di ba? Hindi mo pa rin magawang bitawan yung mga tao na nakapaligid. Kasi talagang nagpapalala lang talaga sa sitwasyon yung mga tao sa paligid. Ngayon, syempre, kung hindi mo man mabawasan lahat, yung piliin mo lang kung sino yung mga tao talaga na nagpapahamak sa iyo. 'Di ba? Mali mo merong isang langaw na nakatikit sa gilid mo, talagang yun na nagpapahamak, 'di ba? Eh, paluin mo na. Tingin ng iba, o kaya itong si Eden Santos, grabe, nagtanong na, di ba pampapogi lang yung ginawa ng Pangulo na bakit pa nag-call ng courtesy, mass courtesy resignation? Eh kakaunti naman nila, pwede mang, dahil ang mga gabinete, anytime, they can be fired by the President. Bakit pa mass resignation? Na dadalawa, tatatlo lang. So lumalabas, parang alanganin ng Pangulo na sibakin yung gusto niyang sibakin. Kumbaga parang hindi niya kayang rektahin. Yun ang mahirap eh. Dapat bilang pinuno, bilang dapat ipakita mo na talagang matibay ka eh. Kung may mali ka nagagawa, kung may maling nagagawa yung kailangan rektahin mo na. No, tanggalin kung hindi ka na nakukontento sa nagiging performance niya. Hindi na yung parang sige, bayaan mo silang mag-resign kusa kung gugustuhin nila. Kasi dapat dito maging ikaw yung maging batas. Ikaw yung maging leader, dapat ganun yung ipakita. Kaya tuloy iba yung nasasabi, iba yung nagiging komento ng mga taong bayan ngayon sa kanya. Hindi nagiging maganda. Kailangan talaga is tumayo siya sa sarili niyang desisyon. 'Di ba? Ayaw niyang tawagin yung isa, dalawa, tatlong kabinete na alis ka na, hindi niya kayang sabihin ng ganun. Idinamay niya ng lahat. Mass resignation. O di napilitan, nag-resign. Kahit yung maganda yung ginagawa, nag-resign. Mamaya, dahil nag-resign, tinanggap, wala na. Kaya instead of a sign of strong leadership, lumalabas sa pananaw ko, opinion ko, lalong lumabas yung weak leadership ng Pangulo. Yun yung sinasabi natin na nagiging komento ng mga tao. Hindi talaga kung sino yung mga reckless allies, I believe nandyan yan, dapat nga mag-ingat ang Pangulo. Kay sila ang... Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.